Good evening everybody, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ho ba ay maganda po na simulan po natin ang ating pananalangin sa pamamagitan po ng pagsamba po sa ating Diyos. At still ay mabuti at tapat ang ating Panginoon sa atin. Let's sing still. Hide me under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Mabuti po ang ating Panginoon na karapat-dapat po nasambahin ng ating Diyos sa gabi pong ito. Find rest my soul in Christ alone. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you. Oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Sa gabi pong ito ay patuloy po namin pupurihin ang aming Diyos. Kino-consider po namin sa gabi pong ito ang pag-ibig po ng aming Diyos sa amin. Siksik, liglig at tumaabaw ang pag-ibig po sa amin ng aming Panginoon. Hindi po namin kayang sukatin pag-ibig sa amin ng aming Panginoon. Nakita po ito ng aming Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo para bayaran po ang aming mga kasalanan. Sa gabi pong ito, O Diyos, patuloy po ninyo tanggapin ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba sa inyo. Lahat po ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
sa kaligtasan po na nagmumula sa ating Panginoon, ay dapat po nating sambahin ng ating Diyos ng ating buong sarili. At naniniwala tayo na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay at hindi po nanatili sa libingan. Ito po ang pinaniniwalaan po natin. Let's sing. With all I have. To your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Let's walk with Jesus. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. We believe on our Jesus Christ. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Let's sing, I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. Once again, let's sing, I will worship. We worship you, our God, this morning. I will worship you. Once again, let's sing, I will worship. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you.
Isang magandang gabi po sa bawat isa at ako ay muling nagagalak dahil ako po ay muling napagbigyan na makapagsalita dito sa inyong harapan at ako po ay natutuwa dahil alam ko po sa kabila ng pagsubok na ating nararanasan ay nandun pa rin po yung gabay ng ating Panginoon at hindi pa rin po tayo natitigil sa pagpupuri at pagpapasalamat natin sa Kanya. At ngayon po ay magbibigay ako sa inyo ng isang mensahe na dito natin makikita kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Sa usaping Kristiyano, mahalaga po ang pananampalataya dahil lahat po dapat tayo ay meron ito. Pero ang tanong po sa bawat isa, ang ating po bang pananampalataya ay maliit lamang o malaki? Dahil dito po nasusukat ang ating pananampalataya. Kung tayo po ba ay nakakaranas ng matinding pagsubok, ay matatag pa rin ang ating pananampalataya? O ang ating pananampalataya lamang ay nagiging matatag lang kapag tayo ay puro blessing, puro kaginhawaan, pagdating ng matinding pagsubok, ito ay nababawasan. At ngayon po ay ang itatapik po sa gabing ito ay tungkol sa pananampalataya na kung gaano katatag ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ako po ay muli nagpapasalamat sa gabing ito na kami po ay nagkasama-sama upang magbulay ng iyong salita. Maraming salamat po dahil ikaw po ang siyang nangunguna sa amin sa lahat ng pagkakataon. Ikaw po ang nagbibigay ng blessing sa amin pang araw-araw. Ikaw po ang gumagabay sa amin sa kabila ng dinaranas ng aming mundo. Still nandun pa rin po yung paggabay mo sa aming lahat. At hindi mo kami pinapabayaan, nandun pa rin yung aming maayos na kalusugan sa bawat isa. Nawa Panginoon, nawa ikaw po ang maitaas namin sa gabing ito at pangalan mo lamang po ang aming mapurihan. At ikaw po ang kumagitna sa gagawin namin ito. Ito po ang aming dalangin na may papurit pasasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Ang topic ko po ay about sa pananampalataya. At alam ko po ang pananampalataya ay isang bagay na napakahalaga sa isang Kristiyano. Dahil hindi naman po natin pwedeng sabihin na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon pero wala po tayong pananampalataya. Oo, naniniwala ka sa Panginoon pero masasabi mo ba sa sarili mo na naniniwala ako? Pero okay lang naman siguro kahit wala akong pananampalataya. Hindi po mga kapatid. Ang sinasabi po dito, ang bawat isa na naniniwala sa Panginoon ay dapat merong pananampalataya. Dahil diyan po nasusukat kung gano'n na tayo katatag sa ating Panginoon at minsan diyan tayo sinusubok ng ating Panginoon. Na tama ba ang desisyon mo na ikaw ay sumunod sa ating Panginoon? Totoo po, hindi natin masasabi na mali ang pagsunod natin sa Panginoon. Pero masasabi natin sa sarili natin na tama ba na ito yung ginawa mo? At alam po natin sa sarili natin na dapat hindi natin to pagsisihan. Ang ating verse na pag-aaralan sa gabing ito ay makikita sa Hebrews 11:6. At alam ko po, lahat po tayo ay familiar na sa verse na to. Sinasabi po dito, it is impossible to please God without faith. At meron po akong isang katanungan sa inyo. Bakit po ba sa simulat sa pool, from Genesis hanggang Revelation, ay napakahalaga ng pananampalataya? At ito po yung kasagutan sa verse na to. Na sinasabi dito na napaka-imposibleng ma-please natin ang ating Panginoon kung wala tayong pananampalataya. At sinabi po sa English, it is impossible to please God without faith. Na ibig sabihin po, ang pananampalataya po natin ay isang bagay para ma-please natin ang ating Panginoon. At sa gabi pong ito, ang title po ng aking mensahe ay What Faith Can Do. Ano nga ba ang nagagawa ng pananampalataya? Tayo po, sa ating mga sarili, kung tatanungin po tayo, ano po ba ang nagagawa ng pananampalataya natin sa ating sarili? Or ano nga po ba ang nagagawa ng pananampalataya sa pamumuhay natin o sa buhay na meron tayo ngayon? Meron po isang kanta dito na sinasabi, ang banda po na kumanta dito ay Catless. Sinabi po sa kanilang kanta, chorus na lang po ang aking sasabihin. I've seen dreams that move the mountain, hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracle just happen, silent prayers can answer, broken hearts become brand new, and that's what faith can do.
Bakit ko nga ba nasabi itong kantang to? Ang kanta pong ito, ng kanta ng Catless, ay, ang title po niya ay What Faith Can Do. At dito po sa chorus na to, mababanggit na agad dito kung ano nga ba ang nagagawa ng pananampalataya. Unang-una po, sinasabi dito na miracles just happen. Alam po natin sa pamumuhay natin ngayon sa mundong to, meron tayong mga bagay na hindi natin ma-explain kung paano nangyayari. Madalas tayo nananalangin sa Panginoon na nandun yung pananampalataya natin. Pero di ba minsan merong mga bagay na nangyayari na hindi natin akalain na, wow, mangyayari pala yun. Parang magpapasalamat na lang tayo sa Panginoon na napaka-imposible na mangyari yun pero nangyari. Yun po yung isa nagagawa ng ating pananampalataya. May mga bagay tayong hindi inaasahan o parang sa tingin natin, napaka-imposible na po mangyari. Pero nangyari dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. At sinabi naman po dito na silent prayers get answered. Alam ko po marami tayong panalangin sa ating buhay. Meron tong mga malalaki, meron man tong maliliit. Meron tayong mga greatest prayers sa ating Panginoon. Pero sinasabi dito na kung yung mga panalangin na yun ay nandun yung pananampalataya natin, na kahit napakasimple ng panalangin mo, sasagutin niya ng ating Panginoon. At ito po yung pinakamaganda sa pinakauli. Sinabi dito na broken hearts become brand new. At alam po natin na sa lahat ng ating dinaranas dito sa mundo ay nakakaranas tayo ng broken hearts. Hindi lang po sa pag-ibig tayo nakakaranas ng broken heart, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pero sinabi dito, dahil sa ating pananampalataya, ang ating Panginoon ang magbabago nito. Na kung ikaw ay broken hearts, ito ay gagawing brand new ng ating Panginoon. Dito pa lang po, meron lang tatlong bagay na binanggit dito. Pero makikita natin na ganun kahalaga yung pananampalataya po natin. May mga bagay po na hindi natin inaasahan pero mangyayari. May mga bagay na tayo ay napanghihinaan pero makikita natin na dahil sa ating pananampalataya, andun sinasagot ito ng ating Panginoon. At meron po ditong tatlong bagay na magagawa ng ating pananampalataya. Three things your faith can do, or three things that our faith can do. Sinasabi dito na faith will defend you. Na sinasabi dito na ang ating pananampalataya ay pwede tayong i-defend sa lahat ng bagay. Hindi po ito sinasabing literal na i-defend, kundi sinasabi po dito sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng pagsubok, o meron tayong mga bagay na alam po natin marami ng kasalanan na wiwili dito sa ating mundo. Pero sinasabi dito na ang ating pananampalataya ang magde-depend sa atin sa mga kasalanan ito. Sinasabi dito sa Ephesians 6:6, kung inyo pong bubuksan ang iyong mga Biblia, in additional to all, taking up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. Kung atin pong susuriin itong verse na to, at alam po natin na binanggit po dito yung mga baluti na dapat suotin ng isang sundalo. Alam po natin sa gera, ang mga sundalo dapat po palagi silang handa. Dapat pulled of armor sila, hindi po pwede yung may kulang sa kanila. Susugod ka ng gera, wala kang baluti. Susugod ka ng gera, wala kang espada. Susugod ka ng gera, wala kang shield. Siyempre po, di ba, lahat po dapat ng sundalo na susugod sa gera, kailangan kumpleto po sila. Kasi po kung sakaling susugod ka ng kulang-kulang yung gamit mo sa pangatawan, parang inalaw mo na rin yung kalaban na magapi ka kaagad. Sinasabi dito, binanggit po dito yung mga iba't ibang baluti, at sa mga baluti na yun ay merong iba't ibang pinag-describe po dito sa mga to. Sinabi po dito sa shield ay yung ating pananampalataya, o kung yung mga pananggalang na sumasalag sa lahat ng mga flaming arrows o sa lahat ng pagsubok, itinukoy po ito sa ating pananampalataya. At sinasabi po dito na kapag po tayo ay merong great na pananampalataya sa ating Panginoon, ay masasabi po natin na tayo po ay ligtas. Kasi sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng kasalanan na lumalapit po sa atin, nandun po yung shield natin, or nandun po yung faith natin, at siya po yung magpo-protect sa atin para hindi po natin magawa yung mga bagay na yun. At ito po ay isang magandang bagay na nagagawa ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya po natin ay kaya po tayong protektahan sa mga masasamang kaaway. Pangalawa po,
faith will help in providing your needs. At ito po isang maganda ring bagay na ang ating pananampalataya ay makakatulong para ma-provide po ang ating pangangailangan. Sinabi po sa Hebrews 11:40, because God had provided something better for us so that apart from us, they would not be made perfect. At alam po natin ang ating pananampalataya ay malaki ang nagagawa sa atin. At sinasabi dito, ang isa nagagawa ng pananampalataya po natin ay para ma-provide yung ating pangangailangan. Sa paanong paraan? Kapag po tayo ay mayroong matinding pangangailangan, ang katanungan ko po, ano po ba agad ang ginagawa natin? Tayo po ba ay nananalangin? O ang unang solusyon po natin ay lumalapit po tayo agad sa mga kakilala po natin? Example po, kapos tayo sa budget. Kapag po ba tayo kapos sa budget, ang ginagawa po natin, mangungutang agad tayo sa mga kakilala natin para mapunan po ang ating mga kakulangan. Kung titignan po natin sa ganun paraan, nagkulang ka sa budget, and then ngayon mangungutang ka, napunan yung pagkukulang mo nung araw na yun. Di ba minsan magpapaisip tayo, saan po natin kukunin yung hiniram natin pera sa hiniraman po natin? At doon papasok pa rin po yung mga problema. Pero kung titignan po natin, mas maganda po kapag tayo ay nagkaroon ng pangangailangan, lumapit po agad tayo sa ating Panginoon. Nandun po yung buo natin pananampalataya. Manalangin po na tayo sa Kanya at ipanalangin po natin na kung ano yung solusyon. Kasi alam po natin ang Panginoon ang gagawa ng bagay para ma-provide yun. Or gagamit siya ng tao para ma-provide yung ating pangangailangan. At isa po ito sa bagay na magandang nating i-practice, na kapag tayo po ay nangangailangan, ay lumapit agad tayo sa ating Panginoon. At yun ang isa sa mga nagagawa ng pananampalataya, na natutulungan tayo na ma-provide ang ating pangangailangan. Pangatlo po, sinasabi dito ng faith will move mountain and kill giants. Ito po yung isang pinakamagandang verse na aking nababasa. Na sinasabi po dito sa Matthew 17:20, because of littleness of your faith, for truly I say to you, if you have faith the size of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing is impossible to you. Hindi naman po dito tinutukoy ay literal, na kapag po tayo ay nakakita ng bundok ay sasabihin po natin na sige nga, lumipat ka sa kabila at lilipat. Hindi po ito yung tinutukoy ng ating Panginoon. At sinasabi lang po dito na kapag ikaw ay merong pananampalataya, at sinasabi po dito na your faith na dinidescribe sa mustard seed, alam mo po natin na ang mustard seed po ay isang buto na pinakamaliit sa lahat ng buto. Pero kapag naman po siya ay tumubo, ay napakalaki po. Sinasabi dito na kahit ganun man yung ating pananampalataya, pero totoo yung ating pananampalataya, na kapag sinabi natin sa isang bundok na lumipat ka dito, lilipat siya dito. At sinasabi po doon na lahat ng mga imposibleng bagay po sa ating mundo ay magagawa. Sa lahat, kapag tayo ay mayroong pananampalataya sa ating Panginoon at alam po natin na tunay ang ating pananampalataya, lahat ng mga imposibleng bagay na sa tingin natin ay hindi mangyayari, ay mangyayari. Dahil God is impossible God. Na lahat po ng mga bagay na imposible para sa atin, sa Kanya posible lahat yun. Minsan hindi natin maaarok na, paano nangyari yun? At masasabi na lang po natin na tanging Panginoon lamang ang kayang gumawa ng bagay na yun. At bago po ako magpatuloy ay ilarawan po muna natin or bigyan natin ng kahulugan ano nga ba ang faith. Sinasabi dito na what is faith? Ano nga ba ang pananampalataya? Ayon po sa Merriam's Dictionary, sinasabi dito na strong belief or trust someone or something. Ang ating faith daw po pala ay ito ay isang pagtitiwala or tayo po ay nagtitiwala sa mga tao sa paligid natin. Ayun po yung kasi dalawang kahulugan po ang ating faith eh. Ito po yung isang kahulugan ng faith na tayo po ay nagtitiwala sa mga tao. At ano naman po ang isang kahulugan ng faith? Believe in the existence of God. Sinasabi po dito na kung ikaw ay may pananampalataya,
dapat sa pananampalatayang yun ay naniniwala ka sa existence ng ating Panginoon. Hindi porket hindi natin nakita ang ating Panginoon, hindi porket po na hindi natin siya nakapiling, masasabi po natin na hindi naman siya yung totoo, hindi naman totoo yung nangyari. Diba sinabi pa nga ng Panginoon, mapalad ang mga taong hindi nakakita sa Kanya, pero naniniwala. Ganun po ang dapat ang pananampalataya na meron tayo. Kahit na hindi natin nakita ang ating Panginoon, pero still dapat tayong maniwala sa Kanya. Meron po ako ditong babanggitin ng mga ilang karakter sa Biblia na ipinakita nila yung kanilang greatest faith o pinakita nila sa kabila ng pagsubok na kanilang dinaranas, pero still, nandun yung pananampalataya nila sa ating Panginoon. Na masasabi po natin na, kung babasahin po natin ang kwento nila na, kaya ba nilang ipagpatuloy yung pananampalataya sa ganong sitwasyon? Pero masasabi natin oo dahil nagpatuloy sila. Unang-una po, si Noah. Sino nga ba si Noah sa Biblia? Siya po ay makikita sa Lumang Tipan. Sinasabi dito sa Genesis 6:22, "Thus Noah did according to all that God has commanded him, so he did." Alam po natin ang kwento ni Noah. Si Noah po ay kinausap ng ating Diyos. At sinabi po dito na gumawa siya ng malaking barko dahil may darating na unos sa panahon na yun. Pero napaisip si Noah nung pagkakataong yun, paano may darating na napakalaking unos? Napakatirik nung araw nung pagkakataong yun. At meron po ditong isang bagay na, syempre po, dahil ang Panginoon na nag-utos, sinunod niya. Gumawa siya ng barko. At kung papansinin po natin sa paligid niya, yung mga tao, parang ang nasa isip nila, baliw ba to si Noah? Ang sinasabi nila, ano bang nais gawin ni Noah? Bakit siya gumagawa ng barko? Samantalang ang init-init ng panahon. Meron po dun siguro na concern sa kanya, may ilan naman po na pinagtatawanan siya, may ilan po siguro dun na kinukutya siya, kasi nga sa ginagawa niya. Pero ang si Noah ay nagpatuloy lamang sa ginawa niya. Nakagawa siya ng malaking barko, at after po nung paggawa niya ng malaking barko, inutos din ng Panginoon na isakay doon lahat ng hayop at yung kanyang pamilya. At sa pagkatapos po ng pangyayaring iyon, ay biglang umulan ng malakas sa loob po ng 40 days and 40 nights. Dito po sa pagkakataong iyon, talagang ipinakita ni Noah ang kanyang pananampalataya, yung kanyang greatest faith. Paano ko po nasabi? Kasi po 'di ba sa sitwasyon na yun, parang napaka-imposible naman po umulan sa ganung panahon, pero ang ating si Noah ay hindi nagdalawang isip na suwayin ng ating Panginoon. Sa halip, nagpatuloy lamang siya dahil alam niya na meron siyang pananampalataya sa ating Panginoon. Pangalawa po, si Moses. Sa Exodus 14:21, "Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord swept the sea back by the strong east wind all night and turned the sea into dry land, so the water were divided." Ito naman po yung isang pangyayari na sa tingin ko po ay nakakamangha nung panahon na yun. Kasi sa naman po nakakita ng isang dagat o isang pinakamalaking dagat ay nahati sa gitna para lang maligtas ang mga Israelita. At kilala po natin ito si Noah. Si Noah po ay nung una ay nagrereklamo sa ating Panginoon. Kasi bakit siya yung gagamitin? Hindi naman siya magaling sa pagsasalita, uutal-utal siya sa pagsasalita. Pero po sinasabi dito na si Noah ay pinili ng Panginoon. At alam po ng ating Panginoon ang pananampalataya ni Noah. Pero sa pagkakataong yun na sila ay naglakbay ng mga Israelita patungo sa disyerto, ay napansin po nila na wala na silang dadaanan. Pero ang si Noah ay hindi siya nawala ng pananampalataya. Sa halip, nanalangin siya sa ating Panginoon at tinanong kung ano ang kanyang gagawin. At sa pagkakataong ito, ang ginawa ng solusyon ng ating Panginoon ay itinaas ni Moses ang kanyang tungkod at nahati ang dagat sa gitna at doon sila nakalakad. At kung titignan po natin, ito po ay isang nakakamanghang pangyayari na ang isang dagat ay mahati sa gitna para maligtas ang kanyang bayan. At sinasabi dito na si Moses ay nandun na lamang ang kanyang matinding pananampalataya. Dahil sa pagkakataong yun ay naligtas ang lahat dahil sa bagay na ito. Pangatlo po, si Job. Kilala po natin lahat si Job.
Job 1:22, in all of this, Job did not sin by blaming God. Alam po natin ang nangyaring sitwasyon kay Job. Si Job po ay isang tagapaglingkod ng ating Panginoon. At siya po ay isang masasabi po natin na mayroong greatest faith sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil alam po natin ng matinding pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Ang pagsubok na yon na kung ako po, isang Kristiyano, ay daranas nun, baka po ako ay magkaroon ng pagrereklamo sa ating Panginoon. Dahil po napakabigat ng pagsubok na kanyang dinaranas. Pero po sa pagkakataong ito, si Job po ay hindi po nakitaan ng Panginoon ng pagrereklamo. Ano po ang mga bagay na nangyari sa kanya? Nawala ang kanyang ari-arian, nawala ang kanyang pamilya, nawala ang kanyang mga alagang hayop. Hindi lang po nawala, kundi sa kanyang pisikal na pangatawan, nagkaroon po siya ng mga ketong o nagkaroon siya ng sakit na hindi pangkaraniwan. Kung titignan po natin, para lang subukin ng pananampalataya ni Job, ay dinaras niya ng mga bagay na to. Pero kung titignan po natin sa lahat ng bagay na kanyang dinaranas, ay hindi po siya nagreklamo. Sa halip, nandun pa rin yung pananampalataya niya sa ating Panginoon. At masasabi ko po na kung ganun po ang kanyang dinaranas, masasabi ko na dapat siya ay nagreklamo na lang. Mas pinili na lang niya na mamatay. Kahit dahil mismo ang kanyang asawa ay sinabi sa kanya na hayaan na lang yung mga bagay na yon at sabihin na lang sa Diyos na mamatay na siya. Pero hindi po yung ginawa ni Job. Dahil nandun yung kanyang matinding pananampalataya, siya po ay nagtiwala lamang sa ating Panginoon. Pang-apat po, si Daniel. Kilala po natin lahat si Daniel. Sinabi po dito sa Daniel 6:10b, he prayed 3 times a day just as he had always done, giving thanks to the Lord. Na alam ko po lahat po tayo dito ay nananalangin. Meron po ba dito na nananalangin ng 3 beses sa isang araw? Meron po magsasabi ng oo, meron po sinasabi na hindi, 2 beses sa isang araw, o minsan po 1 beses sa isang araw. Pero ang mahalaga po dito, dapat tayo po ay nananalangin lagi sa ating Panginoon. Na si Daniel ay nakilala noon bilang isang laging nananalangin sa ating Panginoon. At alam po natin ang pagsubok ni Daniel sa kanyang buhay. Na si Daniel po ay dahil po sa kanyang pananampalataya ay itinapon po siya sa lugar o sa pugad ng mga leon. At alam po natin itong mga leon na to ay hindi pa to kumakain ng ilang araw. Na maaaring kapag naamoy pa lamang na merong pagkain or tao na ilalaglag doon, ito po ay kakainin agad. Pero ang pangyayaring ito ay isa pong nakakagulat na pangyayari. Dahil po si Daniel po ay pinatapon dito sa lion's den, and then habang siya po ay nandoon, nagtataka po ang mga nakakita dahil hindi man lang bumuka ang bibig ng mga leon para kainin siya. Sa halip ay para naging maamong tupa ito sa kanya. Bakit po nangyari itong mga bagay na to? Dahil po sa matinding pananampalataya ni Daniel, kaya po napatikom ang mga bibig ng mga leon. Panlima po, si Mary. Kilala po natin lahat si Mary, ang ama ng ating Panginoon. Ang ina ng ating Panginoong Jesus. Sabi sa Luke 1:38, Mary responded, I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true. And then the angels left her. Na si Mary po ay ang ina ng ating Panginoon. At alam po natin na napakatindi po ng pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Sa paanong paraan po? Alam po natin na si Joseph at si Mary ay hindi man lang nagkakaroon pa ng pagtatalik. Pero nagtataka po ang bawat isa kung paano po nabuntis si Mary. At meron pong tradisyon sa panahon na yon na kapag po ang isang babae ay meron ng papakasalan at ito ay nabuntis nang wala man lang nangyayari sa kanila ng lalaki, maaari po itong batuhin hanggang sa mamatay. At makikita po natin dun yung talagang pagsubok na dumating kay Mary kasi baka maaaring ito ay gawin sa kanya. Pero makikita po natin si Mary ay may matinding pananampalataya. Nagtiwala lamang siya sa Diyos na nagbigay ng bata na yon. At sa pagiging matatag niya o sa matinding pagtitiwala niya sa Diyos, ay nalagpasan niya yung bagay na yon at ipinanganak niya ang ating Panginoong Jesus. Si Paul.
kilala po natin lahat si Paul o dating Saulo na taga-usig ng ating Panginoon. Sa Philippians 1:21, "For me to live is Christ and to die is gain." Alam po natin na naging buhay ni Paul nung siya po ay Saulo. Alam po natin na isa siyang matinding taga-usig ng ating Panginoon. O sinasabi dito na lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon ay sinasalungat niya. Pero nung siya ay mabulag sa lugar ng Damasco at nagkaroon ng liwanag, doon po yung pagkakataon na tinawag na siyang Paul at patuloy na siyang naglingkod sa ating Panginoon. Alam po natin sa kabila ng kanyang paglilingkod ay nandun pa rin yung panghusga ng mga tao sa kanya. Kasi sinasabi sa kanya na, di ba ikaw yung dating taga-usig, ngayon sasabihin mo, tagapaglingkod ka na ng Panginoon. Marami pong pagsubok ang dumating sa kanya. Physical, spiritual, emotional. Pero nalampasan po yun ni Paul. At sinabi niya dito na napakaganda niya na ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay isang pakinabang. Dahil sa matinding pananampalataya ni Paul, ay nalampasan niya lahat ng mga bagay na to. At pinakahuli po, the Roman officer. Ito po yung tao na kasakasama nang habang ang ating Panginoong Hesus ay ipapako na sa krus. Sinasabi sa Matthew 8:13, "And Jesus said to the centurion, Go, it shall be done for you as you believe. And servant was healed that very moment." Alam po natin nung pagkakataong yun ay etong centurion na yun o etong officers na yun ay humarap sa ating Panginoon nung nakapako na ang ating Panginoon. Na sinasabi niya dito sa pagkakataong yun na ang Panginoon ang tunay na Diyos. Alam po natin sa pagkakataong yun ay may mga tao doon na kahit na ganun ang ginagawa nila, na kahit na isa sila yung magpapako sa ating Panginoon, pero still, isa po sila sa pwede ring magtiwala sa Panginoon. At itong Roman Empire na to, o Roman officers na to, masasabi po natin na siya po ay nagtiwala rin sa ating Panginoon dahil nandun po yung kanyang pananampalataya. Alam po natin sa ating buhay ay meron po tayong mga nararanasang pagsubok o mga nararanasang mga mabibigat na problema na sa tingin po natin na hindi po natin kaya. Pero kung titignan po natin na isa po yung bagay na ginagamit ng ating Panginoon para masubok ang ating pananampalataya. Kung kayo po ay tatanungin ko po muli, kung i-rate nyo po ang inyong pananampalataya, masasabi po na ba natin na ang ating pananampalataya ay nasa pinakamataas na rate? O masasabi po natin ang ating pananampalataya ay nasa mababang rate? Hindi lang po ang ating pananampalataya ay nakadepende sa sitwasyon sa ating buhay. Hindi lang po porkit nakakaranas tayo ng kaginhawaan, na maraming blessing, masasabi po natin na dapat yung faith natin ay mataas. Masasabi din po natin na ang faith natin dapat ay mataas kapag po tayo ay dumaranas ng matinding pagsubok o paghihirap. Dahil dun po natetest ang ating pananampalataya. At bilang aking conclusion po, sinasabi dito, it is impossible to please God without our faith. And faith is one thing to strengthen our relationship to God. Na tulad po sa verse na ating pinag-aralan sa gabing ito na it is impossible to please God without faith. Huwag po natin haalisin ang ating pananampalataya at huwag po natin babawasan ang ating pananampalataya. Depende po sa kung ano nararanasan natin. Malaki mang pagsubok yan, matindi mang paghihirap yan, pero dapat nandun pa rin yung pananampalataya natin. Tulad po ngayon, yung dinaranas po ng ating bansa, ang pandemyang ito, na kahit man yung pandemyang yan, ay lumaganap, tumagal, pero dapat ang paniniwala natin o pagtitiwala natin sa ating Panginoon, ang pananampalataya natin sa Kanya, hindi na babawasan dahil alam po natin na ating Panginoon ang magpapagaling sa bagay na to at alam po natin ang Panginoon ang poprotekta sa atin sa lahat ng bagay. Yun lamang po at maraming salamat.